So eto mga sangkay, tingnan po natin itong nakakakilabot at matinding revelasyon ni Enrile patungkol po kay former President Rodrigo Duterte. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? I hope na okay lamang po tayo dyan. Eto nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon, itong matinding pahayag o revelasyon ni former Senator Juan Ponce Enrile. Alam nyo mga sangkay, kapag itong taong to nagsasalita, talagang masasabi nyong brilliant itong taong to mga sangkay. Hindi lamang po sa dahil malalim magsalita, kundi talagang real talk po, no? Eto, mayroon po siyang pasabog patungkol po dito ngayon kaila dating Pangulong Rodrigo Duterte. But before we start guys, ayan po, tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Okay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, balikan po natin muna mga sangkay kung paano po winasak ang pangalan ni PBBM ng kanyang kaibigan na si former President Rodrigo Duterte. Alam niyo guys, matalik na magkaibigan itong dalawa, si PBBM at PRRD. At noon pa man mga sangkay, sinisira na po ng sinisira itong dalawang to ng mga nakapaligid kay PRRD. Kahit po yung Pangulo pa po si PRRD kasi dapat po si PBBM noon isa sa magiging gabinete ni PRRD. Pero may humarang mga sangkay. May humarang. Ngayon, isa po ito sa mga pasabog noon ni PRRD. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Mhm. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung ano. May kandidato May kandidato? tayo na nagko-cocaine yan. Ngayon, mga sangkay, isa to sa mahabang pahayag ni PRRD noon na bagamat wala po siyang binanggit na pangalan, alam po natin kung sinong tinutukoy niya dito. Isa po sa pasabog niya, weak leader. Weak leader daw po. So ngayon, mga sangkay, nung naupo na po si PBBM, hindi rin po nakatiis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nangyari Para lamang po malinaw ang lahat mga sangkay. Si PBBM never po siyang nag-reply ng masamang tinapay kay PRRD. Kasi grabe po yung, alam niyo yun, grabe po yung respeto niya kay Tatay Digong. Ngayon, sa kabila po nun mga sangkay, dahil hindi lamang po nagugustuhan, hindi gusto ni PRRD yung style ni PBBM, na ikinagulat din po lang lahat mga sangkay na, alam nyo, binatikos po niya ng binatikos si PBBM. Actually, for me ito po ang sinisisi ko mga sangkay kung bakit nagkakagulo ngayon yung bayan. Kasi kung wala sanang ganito, di sana yung Pilipinas ngayon napakatahimik. Ngayon, ito po yung mga banat ni PRRD noon. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang Lalabas daw po si PBBM ng Malacanang. kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal. Ngayon, mga sangkay, ito po yung time na binabatikos niya si PBBM dahil po sa Constitution natin na aayusin nga po ni PBBM. Actually, yun po yung pinakamagandang gagawin sana ni PBBM, yung charter change. At ang ikinagulat namin dito, kasi siya po mismo ang isa sa nagsulong ng Chacha noon. Nung time niya, remember mga sangkay, meron pong political charter change noon na gusto po nilang mangyari. Papunta po yun sa reforma to federalism at parliamentary system. Nagulat na lamang kami dito mga sangkay. Bigla pong inungkat
Kung noon, bad trip siya sa Constitution natin, sa 1987 Constitution, alam po ito ng mga DDS dyan, kagaya po nila Orion, mga sangkay, alam po na nila kung gaano kabulok itong 1987 Constitution. Mga solid DDS, alam po nila yan. Pero nasyak kaming lahat, mga sangkay na magkakaibigan. Kasi nga po, binakbakan ni PRRD at nabanggit pa po ng Constitution, ayos pa. Mga sangkay. O, pakinggan po natin. ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Ayun, mga sangkay. Dito po siya naghihimutok at that time. Ngayon, ito ang pahayag ni Enrile. Sabi po dito, mga sangkay, sa isang nakakilabot na balintuna, ngayoy umiiyak ng hustisya ang mismo mga namumuno sa isang panahon ng kalupitan. Mga gumawa ng mga desisyong nagwasak ng buhay at ngayoy dumadami na parang biktima. Noon, kayang-kaya nilang baliwalain ang dasal at sigaw ng mga naulila. Ngayon, mga sangkay, ito po. Sabi po ni Enrile, they now claw for whatever support and sympathy and support they could muster to extricate themselves from the tight legal trap that they themselves dug for themselves. So sabi po niya dito, mga sangkay, na itong mga taong to ngayon ay nangihingi na po ng kahit na anong suporta, simpatya, na ang dahilan, mga sangkay, dahil lang din po sa kanilang mga kagagawan na nagdala po sa kanilang sarili sa bitag ng legal na pamamaraan. So, mga sangkay, ito daw po ang nangyari. Alam nyo, kaya nasasabi, mga sangkay, ni Enrile ito. Dahil alam po niya. I'm not going to talk, mga sangkay, about war on drugs kasi sa totoo lang, mga sangkay, supporter po ako sa ganyang klaseng buno natin, mga sangkay, sa pinagbabawal na pulburon. No? Kasi, alam nyo, hindi po ako takot sa mga pulis kahit po nung time, mga sangkay, na nagkakaroon po ng tukhang, matindi po ang ginagawa nila. Hindi po ako takot. Kasi wala naman po akong ginagawang masama. At napatunayan ko mismo yan, mga sangkay, nung time na yon, nagkaroon po ng tukhang, nasaktuhan na nasa 7-Eleven kami ng pinsan ko. Kinapkapan kaming lahat. Ako, di ba nauuso, sabi nila, nilalagyan daw yung bulsa ng pulburon, di ba? Kapag kinakapkapan. Ako, mga sangkay, hindi. Hindi ako natakot nun. Nung kinapkapan kaming lahat, kasi may mga tinitiktikan palang nasa paligid lang, nasa labas ng 7-Eleven. So, of course, lahat ng nasa loob, kasama po doon, para walang ligtas. Sabi ko kaagad, sir, sige po. No problem. Tiningnan kami, walang nakita. Ngayon, mga sangkay, pinaalis kami. Pero may mga naiwan. Yun na po yun. Yung mga nasa kote. So, hindi po talaga ako against doon. Kasi, actually, kahit paano tumahimik po noon ang kalye sa mga pinagbabawal na pulburon. So, ngayon, mga sangkay, ang problema kasi dito, binanatan ng binanatan si PBBM, ni PRRD, na alam naman po ni PRRD na ang tanging magliligtas sa kanya, ang kanyang kaibigan. Si PBBM lang po makagawa nun, hindi po sila Robin Padilla. Si PBBM lang po, dahil po sa kanyang impluensya, dahil po presidente siya, kaya siyang protektahan, mga sangkay, laban po kay Trillanes. Kasi ang mga tunay na kalaban dito ni PRRD, sila Dilima, sila Trillanes, lahat na po ng dilaw. Pero anong ginawa ni PRRD, mga sangkay? Ito ang kanyang ginawa. Siniraan si PBBM na halos araw-arawin, mga sangkay. Biruin nyo, halos every day, meron pong pasabog si PRRD laban po kay PBBM. Nung una, mga sangkay, pinagtatanggol pa po yan ni PBBM si PRRD. Actually, matagal na panahon, kahit po yung time na binabakbakan po siya. 'Di ba? Pero ito yung ginawa ni PRRD, mga sangkay, sa kanyang kaibigan. Inyo, kung magkalit-silitso yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Ayan, mga sangkay. Yan po yung kanyang mga pahayag doon, mga sangkay, na kung saan paulit-ulit na binabakbakan ang Malacanang. Nung ako'y
Bangag natin ang presidente. Bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Di ba? Ito yung tinutukoy ni Enrile din. Kumbaga, isa sa mga na napunta sa legal trap. Hindi po nila naiintindihan na kung papaano na lang si PBBM, mag-hands down na, bahala na kayo dyan kay PRRD. Paano kung hindi na proteksyonan ni PBBM si PRRD? Ano ang mangyayari? Mapupunta po sa legal trap. Legal na pamamaraan yun mga sangkay. Legal na proseso. Pero yun ang trap kay PRRD. Tingnan nyo, siniraan po niya si PBBM. May drug addict tayo na presidente. Kita nyo mga sangkay? Kaya nga, alam nyo, at some point, bibilib ka rin kay BBM eh. Paano po siya nagtimpi ng ganong katagal mga sangkay? Paano niya napigilan yun? Tapos ngayon, mga sangkay, parang ang dating pa, ang sama-sama ni PBBM. Kung tutuusin, kung babalikan po natin, sino yung nanguna? Diba? Sino yung binatikos ng binatikos? Sino yung binabo yung pangalan? Sino yung binastos yung pangalan? Di po ba si PBBM? Si PBBM walang ginagawa. Mundi proteksyonan, ipagtanggol si PRRD. No, di ba mga sangkay? I hope na nakikita na po natin ngayon yung talagang totoo. Kaya itong sinabi po ni Enrile, sila ang may gawa ng sarili nilang bangungot. Ito po ay talagang realidad. Sila din po ang gumawa, mga sangkay. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ayan. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.